alam ang gobyerno at ang mga amo sa ating hirap. Kapag bumaha o umulan, wala tayong ayuda. Hindi natin natatanggap ang tupad o AX dahil kurap ang sistema. Tuwing malakas ang ulan o matindi ang init, ay obligado ka pa rin sa trabaho kahit nasa panganib ang iyong buhay. Dahil no work, no pay, pagka-late ka, hindi lang mawawalan ng sahod, mamimemohan ka pa. Ganito ang buhay ng mga manggagawa sa NCR. Walang malasakit, puro pasanin. Sinasabi sa atin na tanggapin ang kontraktualisasyon bilang flexibility. Sinasabi na sa ating atisin ang oil price hike at mahal na pamasahe. Pero alam naman natin, ang pawis natin ang pinagmumulan ng kayaman ng ilan. Ang ekonomiya ay galing sa atin at karapasan natin itong kilalanin at respetuhin. May lakas tayo at ito ang sama-samang pagkilos ng mga manggagawa. Kapag nagkakaisa tayo, walang kapitalista o tiwaling opisyal na makapigil sa atin. Ang pagkakaisa ay sandigan natin para labanan ang katiwalian at pagmamaliit sa ating halaga. Hindi lang ito laban ng sahod o benepisyo. Ito ay laban para ipakita na ang manggagawa ang tunay na gumagawa ng lipunan. Ang karapatan at justisya ay hindi binibigay. Kinukuha ito sa sama-samang pagkilos. Organisado at militanteng manggagawa. Mga kasama, bawat American kilos protesta ay hampas sa mga nagahari at nananamantala. Sama-sama natin ipaglaban ang nakabubuhay na sahod, mga taruang trabaho, respeto at dignidad at kinabukasan para sa lahat. Manggagawa ng Metro Manila, tumindig, mag-isa, ibagsak, imperialismo, feudalismo at kapitalismo. Magandang araw at mabuhay tayong lahat. Di ba? Wala pa. Sila ni ano eh. Di ba? Hindi sadyang ganda ang buhay manggagawa. Lumilikha ng yaman ng buhay ng kaya mga manggagawa, bihos na ngayon, lumaban makipagkaibayo ang mundo. Para ang bukas natin ay katulad ng ngayon. Sa buhay lamang, wala pa rin matutang. Tanungin mo kung kamusta na si Tatay Dino sa Dahig. Ngayon ay lumalaban! Uy, huwag ka nang mag-comment. Ay, sorry. Nakaka-inesis kasi ang ganda eh. Ano? Alam mo, medyo kanina pa kumakalaw yung sigura ako. Madami na rin yata yung ginawa eh. Gutom ka na. Medyo. May alam akong favorite na kway-kway ka natin. Alam ko merong malapit na kainan dito banda. Dito. Ay, hindi. Kasi, nung huling nakausap ko si nanay, parang inuubo siya tapos sinasakit siya. Tapos, sabi niya kailangan niya pang pag-ipunan yung pang-ospital niya para makapagpa-check up siya. Alam mo, tingin ko, malaki yung pusta ko na marami sa mga nanonood sa atin, may mga kilala silang vendor. Alam mo ako, personally, tingin ko, mayorya sa mga kilala kong vendor, puro matatanda, may sakit, tapos kung saan nila kinukuha yung pamumuhay araw-araw, doon lang din sa tinitinda nila. Kaya nga eh, hindi talaga libre yung mga serbisyong panlipunan na yan eh. Sa lugar pa nga lang natin, wala lang libreng edukasyon, walang, alam mo yun, walang mga ayuda, o kaya kung meron man, hindi sapat, no? Para pakainin yung isang pamilya sa isang buong araw. Alam mo, alam ko libre naman yung mga ganyang serbisyo, di ba? Sa mga center. Hindi talaga. Alam mo, lalo na yung healthcare na yan. Ayan nga yung pinaka-iniinda
bilang kababaihan, I can say na deprived kami sa healthcare. Grabe naman. Kaya nga eh. Kaya naman kayo, lalo sa mga anak natin na Dito sa atin, mahal magkasakit. Mahal ang gamot. Kulang ang paggamutan. Walang doktor. pagkakataong ito. Dahil hangad natin na sa lalong madaling panahon, ang bawat isang pamilya ay may anak na nakapagtapos ng kolehiyo o sa TESDA. Kababaihan ay makapangyarihan. Baguhin ang lipunan, isang tinig ang kailangan sa pagbabago ng ating kasaysayan. Ako may kapangyarihan. Padayin ang buwis. Ako si Val, ang Executive Director ng Wika at Head Secretariat ng Babala, Babae Laban sa Katiwalian, ay nakikiisa sa malawak na mamamayan na labanan at tutulan ang malawakang korupsyon. Ating makikita at malinaw sa ating lahat ang kapalpakan ng ating gobyerno pagdating sa kanilang aksyon sa korupsyon. Magmula sa Ghost Flood Control Projects, mga farm-to-market roads na naging farm-to-market project, farm-to-mansion projects, at non-functional super hospitals. Tayong mga mamamayang Pilipino ang patuloy na naghihirap dahil sa kanilang lantarang pagpanggagarapan sa kaban ng bayan habang sila ay nagpapakasasa sa perang hindi naman nakalaan para sa kanila. Mula 2018 hanggang 2025, umabot na sa 1.2 trilyong pesos ang ginastos natin para sa Ghost Flood Control Projects at farm-to-market roads na higit pa sa pinagsamang budget para sa sektor ng kalusugan at social welfare noong 2024. Ngunit ayon sa Commission on Audit, kalahati lang pala ang natapos. Marami pa roon ay itinayo sa mga lugar na halos hindi naman binabaha, habang mga probinsya ng Bulacan, Pampanga, Cagayan at mga bahagi ng Metro Manila tulad ng Marikina ay taon-taong nilulubog ng baha. At nitong mga nagdaang linggo, nakita na naman natin ang pinsalang dulot ng Bagyong Tino sa Cebu, Leyte, Negros Occidental at Negros Oriental at Agusan del Sur, kung saan umabot ang halos 100 ang nasawi at marami ang nawala ng tirahan dahil sa rumaragasang tubig na tumangay sa kanilang mga kagamitan at mismong tirahan. Ilang buhay pa ba ang kailangan mawala? Ilang tahanan pa ba ang kailangan tangayin ng baha para lang manatiling matatag ang mga mansyon ng iilan? Ilang beses pa tayong ipinagkakanulo ng mga sinumpaan na dapat na maglingkod sa bayan kapalit ng kapangyarihan, pagkain at syempre ginto. Ang mga bilyong pondo na kanilang ninakaw ay dapat na ialaan sa mga batayang sektor, mga batayang serbisyo at programa gaya ng karagdagang pasilidad para sa kaguruan at mga estudyante sa sektor ng edukasyon, kalidad na serbisyo sa sektor ng kalusugan, at sapat na sweldo at regular na trabaho sa mamamayang Pilipino. Lahat tayo. Ilan lamang ito sa mga nararapat na pagtuunan ng pansin. Ngunit sa halip ng ganito, tayo ay dinadaan sa ayudang panakip butas lamang sa totoong problemang ating kinahaharap na siyang nakaugat sa sistematikong korupsyon na patuloy na nangyayari sa ating bansa. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, lumalaban pa rin tayo, andito pa rin tayo, sa mga guro, ang mga health workers, ang kabataan, kababaihan, manggagawa at mga organisador sa komunidad patuloy na bumabangon, patuloy na kumikilos. Pinapatunayan natin na ang malasakit at tapang ng sambayan ng Pilipino ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang bulok na institusyon. Pero kailangan natin maging tapat naman tayo. Hindi sapat ang reforma. Kailangan natin ng tunay na pagbabago. Panagutin natin hindi lang ang tiwaling opisyal, kundi ang buong sistemang nagpapayaman sa kanila. Ang pondo ng bayan ay para sa bayan. Bawat pisong buwis ay dapat nagtatayo ng paaralan, ng ospital, at nagbibigay ng tahanan. Hindi bagong mansyon, hindi luxury
luxury car na may magandang payong at air transportation ng mga makapangyarihan.